Kaugnay pa rin sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, makakabayan po natin si Atty. Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Pakipaliwanag po, ano ba yung pinakamahalagang punto po nitong MR o Motion for Reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema? Doon po sa motion for reconsideration ng House of Representatives na hinanda pa ng Office of the Solicitor General, binigyan din po ng House na unang-una, wala pong na-violate ng provisions ng Constitution sa lahat po ng proseso na pinagdaanan na initiation ng impeachment complaint. Unang-una, hindi po na-violate yung 1-year ban rule under the Constitution dahil isa lang naman po ang na-initiate na impeachment complaint, which is the fourth complaint kung saan at least one-third ng miyembro ng House of Representatives ay verified complaint pinirmahan. Hindi rin po na-dismiss yung unang tatlong impeachment complaint na hinain dahil ito po ay na-archive lamang. At hindi po ito, mali po yung appreciation ng Supreme Court na nangyari po yung pag-archive before the initiation of the fourth impeachment complaint. Binigyan din po ng House through the motion for reconsideration na ang batayan po ay yung official records ng House of Representatives na naipasa po sa Supreme Court at hindi dapat mag-rely dun sa ibang mga unverified sources na hindi naman po official record ng House. At ang pinaka-importante, yung pag-assert na ang kapangyarihan na binigay ng Constitution sa House to exclusively initiate the impeachment proceedings ay dapat po marespeto. Kasama po doon yung sinasabi na wala daw due process na binigay kay VP Sara sa pag-initiate ng impeachment proceedings. Dahil doon sa fourth complaint, ang requirement lang po ng Constitution sa pag-initiate nun ay yung verified complaint signed by at least one-third members of the House. Congress. Automatically po, ayon sa Constitution, nagiging articles of impeachment na po yan na kailangan i-transmit ang due process na mabibigay kay VP Sara ay dapat po nandun na po sa tungkulin ng Senado na mag-die and decide forthwith no mga articles of impeachment na ito. Okay, nabanggit mo yung fourth tweet, nagkagulo-gulo na dyan. Ngayon naman, initiate. Ano yung tatlong naunang articles of impeachment? Hindi siya na-initiate. Hindi po ito na-initiate. Dahil? Tama po yun. Hindi na, nagkaroon na po ng fourth impeachment complaint. Yun po yung pag sinabi po, napirmahan. Abante, pag sinabi pong nag-initiate, ano yung mga proseso niya? Dumaan na sa public hearing, pinagbotohan na ng Yes, yan po, according po dun sa motion for reconsideration, nag-discuss din po yan ng mahaba-haba ng Office of the Solicitor General, yung pagkakaiba ng provision ng Constitution dun sa pag-initiate ng impeachment proceedings. Dun sa unang klase ng pag-initiate, yan po yung merong complainant and either a complainant is a member of the House or a private citizen na endorsed ng House, yung profile po ng complaint, yan po ay dapat dumaan sa Committee on Justice. Yun po yung pag-initiate noon. Yung pag-file ng complaint ay hindi pa pag-initiate. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Francisco at Gutierrez, ang initiation ng impeachment complaint doon sa unang klase ng pag-initiate ng impeachment ay yung pag na-refer na yung complaint na yan sa Committee on Justice sa House of Representatives. Pangalawa naman po, yung initiation ng impeachment complaint ay pag meron na pong verified at signed na articles of impeachment by at least one-third members of the House of Representatives. Sa kaso po na ito, ang
pinili po ng House of Representatives sa pag-initiate ng impeachment complaint ay yung pangalawang klase ng pag-initiate under the Constitution. Yun po yung direct galing po sa members of the House of at least 1/3. Yun po yung na-initiate na impeachment complaint at hindi po yung unang tatlo. Yung tanong ng Supreme Court, kino-question yung hindi nabigyan ng due process si VP Sara Duterte. Ang due process ay magsisimula sa impeachment court pag nag-trial na po sa Senado. Yun ang kukumpleto sa impeachment process. Hindi ho kinakailangan na hinga ng panig niya habang ang articles of impeachment nasa Kamara. Dalawa din po yan. Ang discussion po dun sa motion for reconsideration, yung meron kasing proseso na pag may complainant na private citizen or complainant na member of the House, dadaan siya sa Committee on Justice. Magkakaroon din po ng paghihiring doon bago pumunta sa plenary. Pero po doon sa pangalawang klase ng initiation ng impeachment complaint, kung saan 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives ang mag-verify at pipirma ng articles of impeachment, ang sinasabi po ng House through the motion for reconsideration. Binibigay po yan ng Constitution, the framers of the Constitution, yung political na desisyon ng mga miyembro ng House na simula ng impeachment proceedings sa ganitong klase at hindi naman ibig sabihin mawawalan ng due process ang nasasakdal dahil ang due process na mabibigay dito ay doon na po sa Senado sa pag-guide and decide ng Senado. Okay. Mag-uusap ang mga senador bukas, August 6. Pero kapafile nyo pa lang ng motion for reconsideration. Meron ba kayong hiling sa kanila na hintayin muna ang desisyon ng Supreme Court? Yan naman din po yung nauna na po namin na kahilingan sa Senado na habang nirerespeto natin ang desisyon ng Senado, hinihiling natin na sana mabigyan ng pagkakataon, hindi lang yung hiling ng House, pero yung mandato na binibigay ng Konstitusyon, yung accountability na hinihingi ng tao through the representatives that signed the articles of impeachment, na magkaroon ng paglilitis na hintayin muna po sana. And hindi pa po final ang desisyon ng Supreme Court. Kaya nga po nagkaroon pa kami ng pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration. At dahil hindi pa to po final, ay hindi pa naman po kailangan umakto ang Senado para i-dismiss ang kaso. In fact, ang mandato pa rin po ng Senado ay to try and decide forthwith yung articles of impeachment na naipasa sa kanila. Maraming salamat, Atty. Princess Abante, tagapagsalita po ng Kamara. Ingat. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.